So yun nga sa mga kutya, today is another day. Sa video na to, meron tayong i-review and sound demo na isang pedal na which is ito yung naisama ko na dun sa nakarang kong video this 2025, no? So which is yung isa ay pinakita ko lang sa inyo kung ano ba yung mga bago kong pedals. Yung isa naman ay shinare ko sa inyo kung paano ko ba patulogin yung mga effects ko. Ando na rin syempre yung settings, no? Kung ano ba yung mga settings sa mga pedals ko ng mga kutyas. Kung di pa ninyo napapanood yung dalawang vlog ko na yun, ay panoorin na lang ninyo. Then kung gusto nyo ulit panoorin, ay yun, nandun lang naman yun sa aking YouTube channel ng mga kutyas. So yung i-review natin na pedal, dapat nung December ko siya nagawa ng video, kaso nga lang sa daming gigs, no, wala na ako ng time na makapaggawa ng video, no. Kaya ngayon 2025 lang natin siya magagawa ng video. And bago tayo dumako doon, ay intro muna tayo dito sa video ko na ito. Kaya yun, in 3 and 2 and 1, let's go. So yung i-review natin na pedal, which is ito, no, kung makikita naman ninyo ng mga katya. Alam ko na familiar kayo dito sa pedal na ito ng mga katya. Ito ay Kalin Pure Sky Overdrive ng mga katya. So isa siyang overdrive effects or kumbaga drive pedals ng mga katya. So first expression ko dito sa pedal na ito, kala ko napakamahal itong pedal na ito. Kasi nakikita ko sa Facebook, sa TikTok, or sa YouTube, no, ang daming bumibili at nagre-review nitong pedal na ito dahil maganda yung tunog. Kahit si Sir Perf De Castro nakapagawa din siya ng review and sound demo dito sa pedal na ito, no? Kahit si Uncle Lix, nakita ko dun sa rig niya na meron siyang ganton. Yun, napabili talaga ako nitong December 2024. Kala ko napakalaki nitong pedal na ito. Pero nung dumating sa akin ay same lang dun sa LTX drive ko, no? Medyo may pagkagaan din siya kumpara dito sa LTX drive ko. Kala ko mahal ito, pero yun, kumbaga budget meal lang siya na effects ng mga katya. So review na natin itong pedal na ito. So apat yung kanyang knobs, no. So yung una, which is ito'y volume, yung sunod which is yung gain, sumunod ay yung treble, and yung pinaka-last which is yung bass. So yung kanyang knobs is color white and black, no, kung makikita naman ninyo. Apat lang yung knobs niya, no? Then sa gitna, which is yung light indicator, no, kapag pinindot mo itong foot switch na ito, iilaw siya ng kulay blue, no, mga katya. Then yun, isang siya, foot switch para on and off. So, then sa gilid, which is ito yung input and output na which is inapaksaksakan ng cable or patch cable. Then dito, which is ito yung saksakan nung sa power supply, no, or kumbaga inapagsaksakan natin ng adapter, no. So support siya ng 9 volts, no, mga katya, kumbaga 300 milliamps, no. Lagi ko sinasabi sa inyo, no, alamin natin yung voltahe ng mga effects, no, kasi hindi pare-parehas ang mga voltage or yung mismong kuryente ng mga pedals, no, mga katya. Kaya yun, be sure palagi. The rest, wala na ng mga kasama dito or nakalagay dito sa effects na ito. Totally yan lamang naman umaakit siya. Itong pedal na ito, meron siyang ginagaya which is yung MXR Timmy na overdrive na yan. Kung makita nyo dyan sa picture na yan. So same naman yung itsura kahit dun yung sa payat na overdrive na Timmy, no? So same din siya nung sa itsura kung makita ninyo. Then, gayang-gaya din yung tunog. Sabi niya, copy nga, no, mga katya. Yun, nung na-try ko siya, December then January, until na ngayong February na, napakaganda nung tunog niya, no, mga katya. Nagugustuhan ko rin itong pedal na ito, no, mga katya. Ang gagawin na natin, yun, sound demo na natin itong pedal na ito. Punta na tayo dun sa ating rig and sound demo na natin to. Ayan, let's go. So yun na mga katya, nandito na tayo sa aking KCP. As you can see naman mga katya, at nandito na yung aking overdrive na mga katya. So kung makikita nyo yung knobs, no, dito sa Pure Sky Overdrive ko, lahat sila naka 12 o'clock. So yung gamit ko na gitara, which is yung Stag SLC HB Les Paul ko, then papunta dito sa aking race or sa KCP, then rekta ako papunta doon sa aking amplifier na 15 watts na max speed na mga katya. So ito yung clean tone na walang overdrive, yan. So
ang gamit ko na pick up which is both pick up kasi kapag nag-rhythm ako ay both pick up ako kaya para mabigat-bigat yung dating, no. Open ko lang itong noise gate para iwas tayo sa noise kasi syempre naka 12 o'clock mapapakinggan ninyo. So ito yung tunog niya. Pag ako lead sa settings pa lang talaga napakatapang na. So ang gawin natin, isa-isay natin siyang angat yung mga knobs dito. So try natin yung gain. Yung gain baba natin siya ng mga 9 o'clock. So ito yung tunog niya. Although andun pa rin yung tapang kahit mababa na yung gain. So kapag ginawa ko mga 8 o'clock, kung nagiging less na drive siya kapag 0%, parang tunog na clean lang na tunog siya ng mga kachat. So kapag inangat ko siya ng mga 3 o'clock yung gain, talagang angat na angat. Pag inangat ko talaga lalo, napakaganda ng tunog niya ng mga kutya. So yung bass, try natin siya ng mga 9 o'clock. Kumbaga umangat yung tinis ng mga kutya. So kapag ginawa ko lang siya ng mga 8 o'clock, kapag in-off ko, so ang pangit nung tunog kapag walang bass. So kapag inangat natin siya ng mga 3 o'clock, so andun yung off niya, so pag sinagad natin, then treble, natin siya ng mga 9 o'clock. So mas lalong umangat yun sa bass, no? O kapag mga 8, kapag naka-off, so kapag natin siya 3 o'clock, medyo may pagkaingay, no? May pakatinis, no? O kapag sinagad ko siya, sa volume, so kapag binaba natin siya ng 9 o'clock, kapag binabaan ko siya, yan. So kapag mga nasa 8 o'clock siya, nawawala na yung tunog niya. Ayan, kapag 9. Pag sinagat natin siya, sinagad, sagad yan. Ito yung pinakang settings ko dito sa Pure Sky Overdrive ko. Yung volume ko actually nasa 11 o'clock siya. Then gain ko nasa 1 o'clock. Minsan nagiging 3 o'clock kapag gusto ko pa siya dagdagan ng gain, no? Then 12 ko lang siya sa 9 o'clock. Then itong treble, binabaan ko lang siya ng mga 8 o'clock or quarter to 9 na rin kahit paano. Kasi kapag sinagad ko kasi yung treble dito, may pagkatinis siya. So yun yung napapansin ko dito. Kaya ito lang yung pinakang actual na settings ko dito sa treble. Yan, papakinggan nyo. Yan. Kumbaga may halong tapang din yung tunog ko dito or yung settings ko dito, no? So kapag inangat ko siya ng mga 3 o'clock, yan, tas yun yung settings ko.
Angat lang natin ng konti yung volume. Add tayo ng mga effects na nandito. So, kapag ako gumagamit ng Pure Sky Overdrive, itong dalawang pedal na ito, pinapamboost ko yan dito. So, kapag ito yung kasunod dito, then ito yung nandito sa panghuli siya ng mga kutsa. So, try natin kapag simahan ko siya ng compressor. Lalo siyang nagbo-boost mga katsa kapag gumagamit ako ng compressor, no. Then add tayo ng clear boost or yung booster, yan. Try din naman natin siya kapag gumamit ako nitong LTX drive ko, yung pinakang main na distortion ko. Kaya, so ito yung tunog niya. Angat ko lang ng konti yung volume sa amp. Tayo ng boost. So kapag gumamit pa ako nitong compressor, hinaluan ko siya ng mga other effects, no? Ayan. Ayan. So yun yung tunog niya ng mga katsa. So matapang yung tunog niya kapag ginamit ko siya ng wah, hindi ko lang siya matapa kasi nasa lamesa kasi yung effects ko. At so yun lang mga katsa yung ating review and sound demo dito sa pedal na ito na which is itong Kalin Pure Sky Overdrive, no. So, masasabi ko talaga dito sa pedal na ito talagang kumbaga marunong siya makisabay. Kumbaga may palaban siya sa mga ibang overdrive pedals kahit yung mamahalin, no. Then ang napapansin ko rin dito, no, kumbaga may katunog siyang mga amplifier na parang may mga overdrive, no, kahit yung mga tube amp sa Fender, Marshall, anything else na amp na kumbaga may mga halong
overdrive. So kung naghahanap kayo ng mga overdrive pedals na sakto lang sa budget ninyo, I suggest na bilhin nyo itong Pure Sky Overdrive by Kalino mga kutsa. And dagdag ko na rin mga kutsa yung price nito, which is binili ko siya noong December na sa halagang 1,300 something no. Pero yun sa mga other na version nito, umaabot na 1,700 or depende sa kulay pati ng mga kutsa, kasi may mga other colors pa nitong Pure Sky Overdrive na ito siya. So available naman siya sa mga sa Lazada, sa Guitar Pusher, sa Shopee, or sa Amazon, or kung saan man pwede makabili nito. Ang alam kong may mga gantong pedal, which is kay Sir Aerosmith niyan. Kung makita nyo yung kanyang FB page. So, at alam kong may paparating na bang color nito, no, which is yung color black. Then merong violet, which is yung 12th anniversary or 11th anniversary ng overdrive nito. So marami pang ibang color nito no mga katsa. So abangan na lang ninyo yan kay Sir Aerosmith. Alam kong meron siyang paparating, no. So antay-antay nyo na lang no mga katsa. Order kayo dyan. Kung i-rate ko itong pedal na ito, maybe 9.5 out of 10. May dating sa akin itong pedal na ito kapag pinagsama mo sa mga other effects ng mga kutsa. So kung may mga katanungan kayo about dito sa pedal na ito, comment lang kayo dito sa video na ito para maunawaan ko kung ano ba yung mga thoughts ninyo dito sa Pure Sky Overdrive na ito. So dito ko natapusin itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, King Cha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga kutsa. Ciao, ciao. Peace, ingat pala, keep safe, and God bless us all ng mga kutsa. Yun lamang.